na ito or ngayong oras na ito. Ayan, sa mga nais po na mag-on cam, pwede naman po kayo mag-on cam. Hallelujah. Ano po, pasensya na po kayo at meron po akong nilakad kanina kaya hindi po ako nakagawa ng presentation. But ayun, I thank the Lord dahil nakabit na po yung ating wifi. Ayan, praise the Lord. Ano po, hindi na tayo maghahagilap ng signal. Di ba, mukhang matutuwa na si Mang TJ na tumambay sa bahay dahil meron na kaming wifi. Hindi na siya mababagot kasi wala siya signal. Hallelujah, Jesus. But God is good. Ano po. So, ayun. And maganda rin po siyang opportunity. Alam kong inalaw din yun ng Panginoon kasi meron siyang kasamang telephone para po at least ay pwede po natin siya magamit. Kung meron pong may mga telephone dyan, pwede tayo magtawagan dito. Unlimited tawagan. Hallelujah. Thank you, Lord. So, ayan. So, praise Jesus sa buhay ng bawat isa po. So, let us talk about permissive will. But before that, gusto ko lamang pong i-share sa inyo yung mga few announcement po natin, which is this coming August 16, ay meron po tayong gawain, which is yung Kids Crusade ni Ate Lindsay. Let us support our fellow sisters in the Lord. Hallelujah. Yun po ay gawain pa rin ng WTJR. Sa pangunguna ng ating elder. Isa sa mga elder na ministry, which is si Ate Lindsay. And this coming August 31 will be our second year anniversary. So dapat siya ay September 1, ini-adjust namin siya because of gawa ng school. Yung iba po ay may mga klase. Hallelujah. And the next days, God is doing great and mighty things. Hallelujah. So this coming second week of August, like August 9 ata if I'm not mistaken, we will be conducting our leaders realignment. For us to be able na mas lalong patatagin ng leadership, yung ayusin yung ating system, i-upgrade. Sabi nga kung ang messenger nga nag-a-update, dapat ganoon din tayo. Habang pinapalaki tayo ng Panginoon, dapat ang ating system ay nag-a-update. Dapat ang ating paglalakad sa Panginoon ay nag-a-upgrade. Ayun, glory to God. So let us talk about permissive will and perfect will of God. So may mga pagkakataon po sa buhay natin na may mga pinipermit ang Panginoon at mayroong perfect will. Minsan, ang nakikita natin is the permissive will or permitted will of God. But we don't see, people of God, the perfect will of God. Alam niyo ho ba na may mga permitted will ang Panginoon at mayroong perfect will ang Panginoon? Pero sila po ay parehong tama. Hindi ko sinabing mali yung permitted will. Tama rin ho yun. Pero mas favored, 'di ba? Parang ganito, kapag ang hiningi natin kay Lord, tayo ay bless tayo. But iba yung favored ka. Iba rin yung filled ka at iba rin yung overflowing ka. Kasi kapag bless ka, pang iyo lang 'yon. Pero hindi mo kaya mag-share sa iba. Pero kapag favored ka, para sa iba kasi yun eh. Diba? You are not just a blessing, but you are a blessing unto others. Kapag ka po ikaw ay filled, para sa iyo lang yun. Kapag overflowing ka, para na yun sa iba. Because you are overflowing. Nagigets po natin? Hallelujah. So nawa po ay naiintindihan nyo or nawa ay nagets po ninyo. So ganun din po. Kapag permitted will, ito po ay atin na lang. Kapag ka perfect will of God, ito ay nagbe-benefits din yung iba. Nagigets po ninyo. Halimbawa, the permitted will of God or the permitted will ng Panginoon sa buhay ko ay maging sundalo ako. Halimbawa, maging sundalo ako. That is permitted by the Lord. Gusto ng Panginoon na tayo rin ay may pangarap. Pero ang perfect will sa akin ng Panginoon ay maging pastor ako. Di ba po? The permitted will of God, maging chef ako. The perfect will of God, maging pastor ako. Di ba? Pwede naman na maging chef ako. Di ba yung ngayon sinabi ni Tatay Bishop, pwede namang engineer ka pero pastor ka. Pwede naman ikaw ay call center pero pastor ka. Pwedeng nurse ikaw, pwedeng engineer ka pero pastor ka. Di ba? At ganoon din po sa inyo. Pwedeng OFW ka pero may ginagawa ka para kay Lord. Pwedeng OFW ka pero nagagamit ka ng Panginoon for His kingdom glory. Nagigets po natin mga kapatid. So ganun po yun. So sometimes in our lives, we live in a permitted life. Pinermit ng Panginoon yan kasi hindi siya makakasama sa iyo. Hindi rin siya sobrang makakabuti sa iyo. Kumbaga nasa balance or nasa level lamang. Okay? So are you learning, people of God? So nawa po ay natutunan po ninyo or nawa po ay matuto kayo. Maintindihan po ninyo
kung anong ibig sabihin ng permitted will or ng perfect will. Ano po, di ba? Minsan, sa buhay natin, akala natin, yun na talaga eh. Yan na yung mamahalin natin, yan na yung nakaka-in love, and so on and so forth. But, hindi kasi yun yung perfect will ng Panginoon. Maaaring permitted will lamang siya ng Panginoon. Di ba? Permitted na mapaibig ka, permitted na ibigin mo siya, pero hindi kayo para sa isa't isa. Aray. Hallelujah. Aray mo. Diba? Yun yung sinabing pinagtagpo, pero hindi tinadhana. Ano, yung pinagtagpo, permitted yun ng Panginoon. Pero yung itinadhana kayo, perfect will yun ni Lord. Ano po? Hallelujah, Jesus. Di ba, buhay na naman ang mga person. Palibasa, usapang pag-ibig na naman ito eh. Di ba? Hallelujah. Kaya yung mga pinermit na ni Pastor dyan na magmahal na, ay magmahal na kayo. Ano? Hallelujah, Jesus. Sige ka. Hallelujah. Mapag-iwanan ka talaga. Ano po? Thank you, Lord. Praise Jesus. So natuto po tayo mga kapatid. Are you guys learning? Diba? Sabi po dito ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Alam niyo po, isa sa mga bagay na in-emphasize ng Panginoon dito sa magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Kasi bakit? May mga pagkakataon po kasi sa buhay natin na masalimuot or hindi maganda. Pero lagi niyo pong tatandaan, yan ay permitted ni Lord. Diba minsan nagtatanong tayo, bakit kaya yung iba may anak, bakit ikaw wala kang anak? Because it is a permitted will of God. Diba? Hindi naman kasi lahat ay may anak. Diba? At hindi rin lahat ng may anak, gusto nila na mayroon silang anak. Nagigets po ninyo? Diba? That is the will of the Lord. Now, hindi fair or hindi pantay. Merong mga tao na gustong-gusto magkaanak. Yung iba naman, binigyan naman ng anak. Hindi naman, ayaw naman magpakamagulang. Ayaw naman magpakananay. Ayaw naman magpakatatay. Di ba po? So, it is because sometimes it is a permitted will. Ano po, or naging permitted na lamang. Ano po? So, number 1, amen. Diba? Ano, meron daw umibig, nasaktan, naglingkod na lang kay Lord. Ano? So, ayaw niya na muling masaktan. Ayaw niya na muling mapako yung pangako. Kaya si Lord na lang ang minahal. Diba? Tama yan. Hallelujah. Number 1, sabi dito, the will of God is only known by the Holy Spirit. Lagi niyong pong tatandaan ang kalooban or ang will ni Lord ay alam ng banal na espiritu. Ano po? Ang kalooban ng Panginoon ay alam ng banal na espiritu. Alam niya kung tayo po ay kung tayo po ay kung ang perfect will ba ng Panginoon sa atin ay mag-asawa pa o hindi na. 'Di ba? Alam po ng banal na espiritu kung ang kalooban ng Panginoon ay ganyan ka na talaga. 'Di ba? Alam niyo ng banal na espiritu because He is an all-knowing God. Ano po, the will of God is also known by the Holy Spirit. 'Di ba? Kasi kung ano ang nakadesenyo ng Ama, alam 'yun ng anak. At 'yun po ang sasabihin sa atin ng banal na espiritu. Hindi naman po pwede na nakadesenyo ka na hindi ka magkaanak, pero ikaw ay pinipilit mo talaga magkaanak. Ano? Tapos gumagamit ka pa ng tinatawag na yung ano ba to, surrogacy or whatsoever kasi lang gusto mo mag-anak. 'Di ba? Pinilit mo yung iyong gusto. Hindi 'yun ang design sa ng Panginoon. So hindi mo alam, magiging kasalanan pa 'yun. 'Di ba? Kasi parang ganoon din 'yun. 'Di ba? Para rin siyang pakikiapid. Ano? Kasi syempre, kung hindi po makabuo yung isa sa inyo, halimbawa, bago yung isa, ano po, tapos yung isa ay producing naman. So, saan siya saan siya i-make, ano po, or saan egg cell siya ituturok yung, halimbawa, sperm cell or yung egg cell, saan siya ituturok. Ano po, so ibig sabihin, gagamit sila ng iba. So, ibig sabihin, para ka na rin nakiapid sa asawa mo. Di ba? Para ka na rin nangalunya nang hindi mo alam. Nagigas po natin. Kaya nga, pinagbabawal yun eh. Di ba? Ayaw rin ng Panginoon na pangunahan natin siya. Kung ang disenyo ng Panginoon ay hindi ka magkaanak, kasi may malaking purpose si Lord. Di ba? Ang purpose ng Panginoon sa iba, kaya sila nagkaanak, may malaking purpose din ng Panginoon. Naiintindihan po natin? Naiintindihan niyo po mga kapatid? Ganon din po sa atin. Ganon din po sa bawat isa. Ano po, hindi laging pagpatak ng 25. Minsan, gustong-gusto mo na, pagpatak ng 25 years old, mag-aasawa na ako. Pero 30 na, wala ka pang asawa. Diba? Pagpatak ng 19 years old, mag-aano na ako, magse-settle na ako. Diba? Pero 40 ka na, wala ka pang nakikita na fit. Ano po? Hallelujah.
Pero lagi natin tingnan. Baka mamaya ang tinitingnan natin yung standard natin. Tanungin natin kay Lord, ano ba yung standard niya para sa atin? Ano, minsan kasi, nakikita natin na what is the standard, what is my standard, but not the standard of God. Ay gusto ko kasi, Lord, pogi, matangkad, malakoko Martin. Ayun, di ba? Kasing kunat naman ang kuko ni Martin. Ano po, hallelujah. Di ba? Di ba? Kasing pogi nga ni Coco Martin, kasing kunat naman ang kuko ni Martin. Ano po? Di ba? Sobrang kunat magsustento, sobrang kunat gumawa, sobrang kunat magpaka-responsable, di ba? Wag na lang, no? Mas maganda na yung plano ng Panginoon. Kahit hindi kagandahang lalaki, di ba? Eh nga yung kanta di ba? Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay, di ba? Hallelujah Jesus. Kasi kung yung pangit na yon, iibigin ka ng tunay, eh mas mabuti pa yon kaysa humanap ka ng pogi na hindi naman nagmamahal ng tunay. Ano po? Hallelujah Jesus. 'Di ba? Humanap ka ng pogi pero ang dami ng minamahal. 'Di ba? Hindi naman totoong pagmamahal 'yon. Ano po? Ang tunay na pagmamahal ay may sakripisyo. Ano po? Ang tunay na pagmamahal ay ipinaglalaban. Ano po? Hindi yung pagwala ng laban, pagpalit na lang. 'Di ba? May choice pa namang iba. 'Di ba? Hallelujah Jesus. Ano po? Para may mga nagtatawanan dito. 'Di ba? Sino nakaranas ng brokenness diyan? Sino nakaranas maging broken-hearted? Alam nyo, ito masasabi ko sa inyo mga kapatid. Kung nakaranas ka ma-broken-hearted, permitted yan ng Panginoon na ma-broken ka. Kasi hindi mo malalaman or makikilala yung totoo magmamahal sa'yo kung hindi mo mararanasang ma-broken sa maling tao. Rhymes. Hallelujah. Diba? Kaya kapatid, ano po, hanapin natin yung perfect will ni Lord. Huwag niyo ipanalangin, Lord, sana pagdating ng 30, magkaroon ako ng minamahal. No, eh may offer din yung demonyo. Na malapit ka na mag-30, binigyan ka ng mamamatay tao, basag ulo, addict, gana. 'Di ba? Eh di, ano yung pagpunta namin ng church, nakasanglas ka kahit wala namang araw. Oh, bakit nakaganyan ka? May ubi pala. Ano po, may ubi, may tanim ng ubi dito. Black eye. Ano po, hallelujah. Bakit mali yung minamahal? Naalala ko yung kinukwento ni Prophet Sadu, na meron daw siyang kaibigan. Meron daw siyang kaibigan na magkakaibigan sila actually. Ngayon, yung babae daw, minamahal niya gusto niya si A at minamahal din niya si B. Pero dahil minamahal niya si B, mas gusto niya na yun ang pakasalan. Ngayon nagtanong daw, Prophet of God, kapag ba sinagot ko ito at pinakasalan, siya na ba ang magiging perfect will ng Panginoon sa buhay ko? Sagot doon ni Prophet Sado, hindi. Pag pinakasalan mo siya, pagsisisihan mo siya within 6 months. Diba? Eh dahil nga gusto lang naman niya yung isa at hindi naman yun yung perfect, kung baga hindi niya nakikita na yun yung perfect will ni Lord. Pero yun pala yung perfect will ng Panginoon. And after 6 months, bumalik daw at bugbog sarado. Sabi nga daw ni Prophet Sado na sinabi ko na ika sa'yo, huwag yan ang iibigin mo, ay pinilit mo. Kaya pangatawanan mo na lang habang buhay. Kasi Kristiyano tayo, hindi uso ang divorce. Walang annulments. Kaya pagtiyagaan mo na lang yan. Di ba? Pagtiyagaan mo na lang. Kasi sinabi ko na sa'yo na hindi yan ang para sa iyo. Pinilit mo pa ha? Di ba? Ayan, after 6 months, may black eye sa kabilang mata. Di ba? May bangas kabilang pisngi. Di ba? Hallelujah, may bali ang kabilang tadyang. Kasi bugbog sarado na. Kaya maging hayaan natin ang Panginoon na kumilos sa ating mga buhay. 'Di ba minsan doon sa unexpected moments of our life, doon pa dumadating yung tamang tao. 'Di ba Nanay Ann? Nanay Ann. Hindi ko pa alam. Hala. 'Di ba? Hallelujah Jesus. Tinawag lang naman kita. Para may ibang meaning ito Para nakita na ang perfect will 'Di ba? Hallelujah. 'Di ba? Kaya sabi ng Panginoon, magpasalamat tayo. Magpasalamat tayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Kaya alam mo, kahit na broken hearted ka ngayon, magpasalamat ka pa rin na broken hearted ka. Kasi kung siguro napunta ka dyan sa maling taong yan, ay nako, ano na lang ang buhay mo. Hallelujah Jesus. 'Di ba? Baka ngayon, martyr ka pa rin. 'Di ba? Hallelujah. Baka o kaya naman kung hindi ka martyr, pikit mata ka na lang. Po.
Hallelujah, Jesus. So God wanted us to understand na kailangan magpasalamat tayo sa lahat ng pagkakataon. Alam niyo po, malaki ang pagpapasalamat ko sa Panginoon sa lahat ng pagkakataong ibinigay niyo sa akin. Kasi alam mo yon, may mga pagkakataon po na parang feeling ko, sabi ko, Lord, ito na talaga yung tama eh. Pero hindi pa pala yun yung tama. Diba? Mukha lang siyang tama, pero hindi pala siya talaga tama. Nagigas po natin, minsan may mga desisyones tayo sa buhay that we cannot fathom. Ano po, may meron tayong mga desisyon na hindi natin alam kung ito na ba talaga. Pero at the end of the day, hindi pala yun yung magandang kalooban or magandang will ni Lord. Diba? Parang like for example, nung lumipat po ako dito, sabi ko, Lord, parang hindi pa ito yung perfect, parang hindi pa ito yung perfect timing na lumipat kasi ganito, kasi ganyan, marami akong kasi-kasi sa Panginoon. Pero masasabi ko na, nitong mga nagdaang araw na, Lord, kahit pala minsan ay wala na talaga natira as in zero, di ba? Pero masaya ako. Di ba? Masaya ako, Panginoon. Di ba? Masaya ako that I can do whatever I want to do in this place. Ano po, kaya ko siyang ayusan, kaya ko siyang, kaya kong magpatuloy ng tao dito na wala akong bigat sa puso ko na, ay, baka mamaya mainis yung mga kapatid ko, baka mamaya magalit, o kaya baka mamaya pag biglang wala ako, biglang may mapakialaman sa gamit nila, 'di ba, magalit sa akin and so on. Eh dito, akin naman 'tong mga gamit na nandito. 'Di ba po? Hallelujah, Jesus. 'Di ba, natatawa nga ako nung nakaraan. Ano po, talagang nagtatawanan kami at sabi ko sa kanila, o yung iba doon matulog, eh talagang ayaw nila. Kahit kami po ay sardinas din eh, ay siya ay pinagtiyagaan. 'Di ba po? Ay kay parang parang mega sardines, ay di kay ayos ang patas man din. Nga po, pinatas na lang ng ayos eh. Di ba? Pero by God's grace, ayos din. Di ba po? Ayos din baga. Di ba? God is good. No? Nakaka-amaze yung Panginoon. At least, sabi nila, hindi na bali pa na hindi kami makatulog ng ayos, basta may malapatan na likod lang namin, ayos na. Basta ang mahalaga, masaya kami. Kaysa naman matutulog kami sa isang lugar, sa bahay na hindi naman kami masaya. Sabi ko, may tama rin. May point din. 'Di ba, minsan permitted natin 'yun. Pero may mga perfect will kasi ang Panginoon. 'Di ba? And that is the perfect will of God. 'Di ba? Akala ko nga uwi na, no? Aba, pag-uwi din extend na lang daw. No? Pastor, bukas na lang kami uuwi lahat. Sabi ko, aba nga naman. 'Di ba? Kasi mararush ika kami. No, mararush ika kami. Sa bukas na lang ika kami uuwi. Kaya ako'y tawan-tawa sa mga person. At kinabukasan pa talaga nag-uwian. And by God's grace, ayun nga, na-amaze din ako sa Panginoon dahil sa lahat ng ginawa ni Lord. Napaka-perfect timing ng lahat. Sabi ko nga, pagkalooban ni Lord, 'di ba? Katulad nga, nag-apply ako ng Wi-Fi doon sa Converge, pero hindi ako naasikaso ng maayos. 'Di ba? Kasi hindi pala 'yun ang kalooban ng Panginoon. Ang kalooban pala ni Lord ay magkaroon po ako ng magandang Wi-Fi, na meron ding telephone. So kaya ngayon may telephone na rin. Sabi ko, Lord, maganda rin nga ito kasi pwede ko rin siya magamit sa office. Since nandito naman ang opisina ko bilang pastor, magagamit ko na rin yung telepono. Na meron akong telepono dito sa Tapos kanina, naging smooth din yung pagkakabit. Sabi nila sa akin, Sir, kasi dito po sa Kupang, maarte po dito. May mga permit po dyan kapag may mga gagawin ka dyan, kahit na simpleng gagawin lang naman. Tsaka malaki yung bayad. Ngayon sabi niya, ganito na lang sir, bilisan na lang namin ng pag-aayos. Sabi niya, unahin na lang natin dito sa may poste. Kunwari may chinecheck lang kami dyan, pero nakalinya na dito sa loob. Yung isa naglilinya dito, yung isa nando sa poste. At napakabilis lamang po ng proseso. Sabi nila, sir, wag ka na magkuha ng permit. Ayos na yan. 'Di ba? Tapos nagaganon pa nga yung isa, malay mo yung pang-permit ni sir, 'di ba? Parang nag-aano na lang siya ng ganun. So ang ginawa ko, binigyan ko na lang ng pang-merienda. Sabi ko, sir, pang-merienda niyo na lang. Ay sir, hindi po kami nangihingi ha. Ayos na nga po yung pinag-juice niyo kami at saka tinapay. Pero sabi ko, ay hindi po sir, okay na po yan. Kasi ang mahalaga ay napabilis po yung Kasi kailangan ko po talaga yan sa akin pong trabaho bilang pastor. Sabi niya, ganun po ba sir? Tapos in-explain nila sa akin na sabi ko, natutuwa nga ako sir sa inyo eh. Kasi in-explain nyo mabuti ba't kailangan ng permit. Samantalang yung nakarang agent, pinaghintay ka ako ng 1 linggo,
Tapos sakalang ka ako sasabihin na kailangan pala ng permit na ganito, tapos ako pa daw ang kukuha. Pinapakuha pa ako ng barangay ID, pinapakuha pa ako ng gano'n, sabi ko napakadami namang etchos nito, pwede naman palang wala na. Ano po, and napakabitan po kami. Ano, nakabitan po agad. Ano, and nandun naman din yung pinakang may-ari dun sa baba, ano po, or parang caretaker, ganyan. So, nandun din sila, sabi nila, wala naman problema, sige, sir, kabitan nyo na yan. Ano po, dahil may sarili naman pala silang poste. Ano po, kasi ang Converge ata, nakikisuno lang ata ng poste yan. Tsaka yung ibang mga internet provider. Pero si Smart, PLDT, may sarili silang poste. Ano po, so kaya napabilis din at napaka-amazing ng Panginoon. At ngayon nga po, ayan, nagagamit na po natin. Thank you Lord. Thank you rin sa ginamit ng Panginoon para sa provisions na ito. Pagpalain siya ng Panginoon ng siksik, liglig pa at nag-uumapaw. Ano po, hallelujah Jesus. Kasi sabi ko nga, hindi naman ako nag-aasam. Ano po, sabi ko nga ay kahit mag-sacrifice na lang ako na mag-load. Pero talagang pagdating sa load talaga, ay talagang hapit talaga. Kasi imagine mo, ang load ko po na ginagamit ay 129 pesos, ay apat na araw lang po yung 10 gig na yun. Diba? Kasi may Gmeet pa, minsan may tatawag, minsan may ano ka pa, kailangan i-video call. Siyempre, alam nga namang mag-ano ka na, oy, baka pwedeng hindi na tayo mag-video call kasi nagtitipid ako ng load. Diba? Hindi naman pwedeng ganun. Hallelujah. Kasi sabi ko nga, pagdating kay Lord, huwag na natin tipirin. Kasi hindi tayo titipidin ng Panginoon. And look at it, people of God, di ba? Na ngayon ay hindi naman tayo tinipid ng Panginoon. Actually, binigyan pa nga tayo ng napakagandang Wi-Fi provider. Ano po? Hallelujah, Jesus. So that is the perfect will of God. Sabi ko nga, akala ko dati, siya na yung perfect will eh. Sabi, kakabit na. Pero, ayun nga, di ba? Tinatawanan pa ni Kuya Brian at ano daw, stress na stress pa, i-ordain na. Ano po, ay paano yung tagal ng internet? Ano po, but God is good. Ano, pinaunawa sa akin ng Panginoon na anak, hindi yan ang aking will. Ito kasi yung perfect will ko. Ano, nasa ganitong araw ka malalagyan at very smooth lang lahat. Ano po, and na-amaze ako kung paanong sobrang bilis. Samantalang kagabi, nagtatawanan pa nga kami ni Kuya Jo Marie at nagde-declare pa ako. Sabi ko noon, nawa na, bago magtanghalian, makabit na yung internet. Tapos biglang tumawag, nandiyan na kaagad sila. Tapos pagtingin ko sa oras, 11 pa lang ng tanghali, nakabit na. Sabi ko, wow, thank you Lord. Talagang kahapon din na-declare ko lang ngayon nandito na. Ano po, at ganun kagrabe yung Panginoon. So sabi dito, God's will is only finds in Jesus. Alam niyo po, ang kalooban ng Panginoon ay sa Kanya lamang po natin makukuha. Diba? Sabi ko nga, ang kalooban ni Lord or ang will ni Lord, meron yan dalawang klase ng will eh. Diba? General will at saka will ni Lord sa iyo mismo. Ano po ba yung kalooban ng Panginoon sa iyo? Diba? Kasi syempre, meron tayong tinatawag na personal life. Hindi naman pwedeng palaging spiritual. Diba? Yun nga yung sinasabi ko, magmamahal ka, kailangan pa, sinabi kasi ni Lord, ikaw ang mamahalin ko. Sinabi kasi ni Lord, ganito. Alam nyo, ang pagdating sa pagmamahal na yan, hindi naman na kailangan ng vision. Hindi naman na kailangan ng ganyan-ganyan. Diba? Bakit naman yung mga magulang natin? Ba't naman yung mga magulang ko, nagmahala naman sila ng matiwasay, wala namang vision na ganyan. Diba? May sinabi ba ang Lord? Diba? Na ganito, na ganyan? Wala naman eh. Diba? Pero, ano ang binigay? Diba? Kung ang totoong pagmamahal ay yaan. Diba po, nandiyan dyan yung smooth yung connection eh. Merong connection. Ano po, merong right connection. Diba? Kaya wag nating, sabi ko nga ay wag nating gawin kung ano yung hindi naman pinapagawa ng Panginoon. Ano po, ang gawin natin ay kung ano yung dapat. Gawin natin kung ano yung nararapat na pinapagawa ng Panginoon. Diba? Hallelujah, Jesus. Like for example natin, katulad na lamang ni Nanay Yoli. Di ba? Si Nanay Yoli, naranasan din naman niya yung perfect na kalooban ng Panginoon. Ngayon nga lang, madali nga lang binawi. Ano? Madali nga lang binawi. Pero at least, di ba, binigyan naman siya ng 3 napakagagandang mga anak. Masipag, mabait, maalalahanin. Hindi niya problema kahit na siya ay nasa ibang bansa. Hindi niya problema. Di ba? Ay grabe, pang-boxing eh. Di ba? Hallelujah. Yung isa, criminology. Eh di ka ako yung kawawa ang magiging jowa nito. Bugbog, sarado, pagpa, loko-loko. Di ba? Hallelujah. Ay sabi ko, ay kaya-kaya. Di ba? Hallelujah, Jesus. Talagang katulad din ni Nanay Yoli. Palaban din. Ano po, kasi si Nanay Yoli talaga, palaban yan eh. Di ba? Yan ang pagkakakilala ko kay Nanay Yoli. Na yan ay palaban. Yan ay
strong na tao. Ano po? Ang sabi dito, God's will is only finds in Jesus. Those with a worldly mind will never know how to know the will. Becoming spiritual is knowing the mind and His will for us. Ano po, yung mga worldly daw po ng mga tao, hindi po nila nakikita yung mind ng Panginoon, o hindi nila nakikita yung kalooban ng Panginoon kasi nga worldly nga yung kanilang isipan. Ano po ibig sabihin kung ano na lang. Halimbawa, driven ng emotion, 'di ba? Porket naramdaman ay ganito. Eh syempre, hindi naman pwedeng mahal mo pero hindi ka mahal. Hallelujah. 'Di ba po? Pwede ho ba 'yun? 'Di ba na ikaw lang ang nagmamahal? Ang tanong, mahal ka ba niya? Tapos ipinilit mo. 'Di ba? Eh hindi naman po pwede 'yun. 'Di ba? Paano kayo magiging isa nun kung hindi naman pagmamahal ang meron sa puso niya, kundi galit, buwisit, kasi pinilit mo na lang. 'Di ba? Ano ang tawag doon ng mga matatanda? Yung ano ba yung pinikot, Yun yung alam ko dati na tinatawag nila, pinikot mo na lang. Yung sabi, kahit hindi mo ginusto, itinakas mo na lang or pinikot mo na lang, sinet up mo na lang. Eh, pangit naman ang ganung pagmamahal. Hindi naman pagmamahal yun. Pagpipilit yun. Diba? Hindi pagmamahal, pagpipilit yung pinilit mo na lang. Ano po? At hindi yun kagustuhan ng Panginoon sa atin. Even po ang pagmamahal ni Jesus sa atin, hindi naman po niya pinilit. Meron tayong tinatawag na free will in the Lord. Tama po? Kaya sabi dito, kung gusto natin na malaman yung kalooban ng Panginoon, di ba po, ay maging spiritual yung ating mga isipan. Ano po? Focus on the things above rather than on the things of this world. Mag-focus na lang tayo sa mga makalangit na bagay. Ano po, tayaan na lang muna natin yung mga bagay-bagay na hindi naman nakalulugod sa Panginoon. Na hindi naman nakalulugod sa ating Panginoon or sa ating Ama. Tama po? No, the will of God is progressive. Tandaan niyo po, ang kalooban po ni Lord, progressive yan. Ano po? Pag sinabing progressive, ibig sabihin, ang kalooban ng Panginoon ay upgraded, na-upgrade, nagpo-progress, mayroong progress. Ano po? Kaya yung kalooban ng Panginoon sa atin, may progression yun. Di ba minsan, may isip nyo na, example ko na lang yung sa ministry, sa buhay ko sa ministry, ang gusto ko talaga maging chef. Gusto ko talaga magluto ako sa 5-star hotel, ganyan. Pero alam niyo yun, yung kalooban kasi ng Panginoon is progressive eh. 'Di ba? Yung parang kailangan na na-increase or kailangan ay merong progress. Ano po? Kumbaga parang may proseso, may progreso, merong increase. Ano po? So nagsimula ako na ako ay sekretarya lamang, naging elder, naging leader, naging pastor. Ngayon ay pinagkatiwalaan ng Panginoon na maging founder ng Walk in the Jesus Road Ministry. Ano po? So, ang tawag doon, progressive. At hindi lang yun. Naniniwala ako doon sa prophetic word na ibinigay ng Panginoon. Na darating po yung panahon, na bibigyan ako ng Panginoon ng malaking building. Ano po? Para sa paglilingkod. Di ba? Hallelujah, Jesus. At nilulook up ko doon si Pastor Peter Tanchi. Ano po? Yung founder ng CCF. Ano, baka akala natin sila Pastor Bong, sila po yung founder ng CCF. Actually, hindi. Pastor Peter Tanchi is the founder of CCF. Ano po? Hallelujah. But their heart, is napakagrabe. Their heart is very solid when it comes to the Lord. Kaya progressive 'yon. Ibig sabihin, nagkakaroon ng increase. Ano po? The permissive is permitted but can lose afterward. Alam niyo yung mga pinarmit ng Panginoon sa buhay natin, minsan nawawala yan. Parang ganito. Maraming dumating na tao sa buhay ko, permitted 'yon. 'Di ba? Pero may mga tao din na nawala, permitted 'yon. Nagigets po ninyo? Kaya kapatid, huwag tayong malulungkot kapag may mga nawawala. May umaalis, may dumarating, mawawala. Kaya nga dun sa mga pastor, ang reminders ko nung nakaraan, kapag nagpa-fluctuate or bumababa yung ating attendance, huwag tayong matatakot. Diba minsan bababa, minsan marami, konti, minsan walang tao, okay lang yun. Po kasi progressive yun eh. Di ba po? Pero minsan, may mga tao kasi na kasama natin hanggang 2026 lang. Permitted yun ni Lord. Parang like for example, Nanay Armin. Nakilala ko si Nanay Armin parang a year ago. Pero, tinan nyo, di ba, in the year 2026, wala na si Nanay Armin. Di ba? Hallelujah, Jesus. So, ang tawag doon, permitted. Pinermit ni Lord na makilala ko si Nanay Armin. Makilala ko ang pamilya niya. At afterwards, ay, di ba, ipinermit ni Lord, di ba,
or ginamit ni Lord yung permitted will na yon para ano? Hallelujah. Ginamit ni Lord yung permitted will na yon para makita ko yung perfect will ni Lord. Ano yung perfect will ng Panginoon doon? Magkaroon doon ng ministry. Ano po, na kahit na wala si Nanay Armin, nagpapatuloy yung ministeryo ng Panginoon sa lugar na yon. Ano po, na sila pa mismo nga nagsasabi sa akin eh. Diba? Pero hindi yung mga yun umaattend. Hindi yung mga yung basta-basta umaattend. Pero imagine mo, Pastor, pupunta kayo, okay lang po ba na mag-request po kami na next week na lang? At alam nyo, na-amaze nga ako eh. So sinabi ni Ate Gia, pinapagawa na raw yung bahay nila. Sabi ko, wow, thank you Lord. Diba? Sabi ko nga, diba parang sabi ko nga, Lord, hindi na nakita ni Nanay Armin yung perfect will mo para sa kanila, para sa kanyang pamilya. Kinailangan niya mag-sacrifice ang buhay niya para lang magawa yung para lang maganap yung pinapagawa mo. 'Di ba? Imagine niyo po kung kailan nawala si Nanay Armin, nangyari po yung pinag-uusapan lang namin dati na maalis yung harang doon sa may gitna ng kanilang sa bahay. 'Di ba po? Hallelujah Jesus. So mas lalo nang lumawak yung aming doon, Bible studyhan. Ano po, hallelujah Jesus. And nung one time din, nalaman ko rin na yung pinag-pray pala namin na isa, yun po yung inalala ni Nanay Armin, yung kapatid ni Nanay Nel. Ano po yung sinabi ko sa inyong 5 beses ng inoperahan. Tapos yung kanyang kidney, yung basta ang dami niya mga sakit-sakit ganyan, pero napakatatag din ng tao na yun. Ano po yung kapatid niya na ipag-pray namin ni Nanay Armin. Ano po, tapos naging maayos daw po yun. Kaso parang pagkatapos niya po makaramdam na siya'y okay na, parang bumalik po ata sa trabaho. Eh ang trabaho niya parang sa field yung kanyang trabaho. Ngayon, inatake na naman siya sa heart. Ayun, doon na po siya namatay. Kaya sabi nga nila sa akin, ala pastor, hindi mo pala alam na nauna pa kay Ate Armin yun. Alam mo ba, pagkalibing yata noon, parang afterwards si Ate Armin naman yung sumunod. Sabi ko, ha, talaga? Namatay na rin pala yun? 'Di ba? Ay na-mention ko sa kanila na naipag-pray pa namin yun. Sabi ko nga may picture pa nga kami noon ni Nanay Armin eh. 'Di ba? At doon natin makikita na, Lord, ipinermit mo lang na makilala ko itong mga tao na to. Kaya ganun din. Sa bawat isa po sa inyo, huwag po kayo matatakot na magpanalangin ng ibang tao. Kasi may mga ganun eh. Pinermit ni Lord na maipanalangin mo sila, tas afterwards mamamatay. Ano po? Di ba ikaw naman minsan na papraning ka. Hello Lord, bakit ganun? Lahat ng pinagpe-pray ko na chuchugi. Di ba? Huwag kayong matakot na ganun. Di ba? Permitted lang yun ng Panginoon. Pinermit lang yun ni Lord. Di ba? Eh sa unang 1 linggo ko ng healing and deliverance, parang hindi naman healing and deliverance ang nangyari sa akin. No, pinag-pray ko dati yung kapatid ni Alex, aba, naging okay. Pagkatapos namatay din, nakakatakot naman. No, pinag-pray ko yung tita ko, pagkatapos din nung kinabukasan namatay din. Sabi ko, Lord, bakit ganito yung nangyayari sa akin? Lahat ng pinag-pray ko na chuchugi, parang ayoko na mag-pray ng ibang tao. Hallelujah. Ano po, hindi lang yun 1 beses. Kung 5 beses yata or 10 beses nangyari, sabi ko, Lord, wala kang mabubuhay sa akin, pinapanalangin. Lahat ay namamatay. Kakatakot naman kako ito eh. Diba? Pero, one moment, sabi ng Panginoon sa akin, anak, pinormit ko lang na makilala mo sila para mailapit mo sila sa akin bago sila mawala. Kasi patapos na yung oras nila. Ipinormit ko na makilala mo sila at makita. Kasi need nila na maipanalangin mo sila at mailapit sila sa akin. Ganun pala yung Lord. Ngayon dumating sa pagkakataon na may ipinag-pray po ako. Hallelujah. Na yun nga, yung taga doon sa bukid, na ngayon ay napakalakas po ngayon. Samantalang dati ay papatay na. Opo, totoo po yun. Parang 1 bulate na nga lang ang hindi naperma. 1 bulate na lang hindi naperma, papatay na. Talagang alam nyo, hindi na makaupo ng kanyang sarili, hindi na makaupo ng kusa. Kailangan pang itayo ng asawa niya para makaupo. Tapos alam niyo yung ubo niya. Ganun na, sabi ko, Lord, teka, hinga muna. Di makakatakot. Baka mamaya pagkapanalangin ko din, malagutan na lang ng hininga ito. Nga po. Praise the Lord. Pero alam niyo po yun, ang galing ng ginawa ng Panginoon. Hanggang ngayon, buhay na buhay, malakas, nagtatrabaho para sa kanyang pamilya. Pero dati, alam niyo, naghahabili na yun. Pero sabi ko, Lord, ito pala yung perfect will mo. Minsan, hindi lang pala talaga namin nauunawaan yung perfect will at saka yung permitted will mo.
sa aming mga buhay. Ano? Nawa po ay may natutunan po kayo doon sa number 1. Ano po? The will of God is also known by the Holy Spirit. Ano po? Lagi po tayo magtanong sa banal na Espiritu kung ano po yung kanyang kalooban. Ano po? At kung kayo po ay medyo nagda-doubt or naguguluhan sa kalooban ng Panginoon sa buhay nyo, kaya po nandyan yung ating mga guide. Kaya po nandyan yung ating spiritual father, yung ating pastor, ay para po ma-guide po tayo dun sa kalooban ng Panginoon. Di ba yun nga yung sinasabi ni Kuya Brian, noong time na siya po ay i-disapprove sa kanyang pag-akyat. Sabi niya nga, nakaperma na siya ng kontrata, nakapagpa-medical na, kompleto na lahat. Tapos, ang dami-dami ng malalalang sakit na ibinigay sa kanya. Ay doon pa talaga siya sa tama lang sa baga, bumagsak. Di ba? Pero, sabi nga, permitted yun ng Panginoon. Ano po? Kasi nakikita ni Lord na ito na yung perfect will ng Panginoon para sa kanya. Nagigets po ninyo? Hallelujah. Kaya huwag tayong magtatampo sa Panginoon kapag may mga bagay na hindi magandang nangyayari. Kasi yun ang paalala niya, magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Diba? Hallelujah, Jesus. Alam ko nandito si Ate Jaja. Ayan. Si Ate Jaja. Alam ko last time, nag-offer pa ako sa kanya noon. Sabi ko, Ate Ja, pumunta ka na ng Manila. Huwag ka lang magduda, huwag ka lang mag-isip. Diba? In-offer na namin sa kanya yung slot para doon sa trabaho dapat. Ano po, but afterwards, yun hindi siya nakapunta, ano po, ay nagkaroon ng issue sa kanyang buhay. Diba? Hallelujah, Jesus. So minsan, pinipermit yun ng Panginoon for us to be able to be connected. Ano po, at ngayon, nakaka-amazing ginagawa ng Panginoon sa kanya. Ano po, at meron dun ata, malapit ata sa kanila, nagbukas na dun yung church, ano po, nila Prophet Homer ba yun? Nila Prophet Homer. Ano po, at alam ko malapit ata yun sa kanila. So they can go in Sunday services, ano po, pwede sila magpunta doon. 'Di ba? Parang minsan nakita natin, Lord, bakit kayo nangyari sa akin yung mga hindi magandang pangyayari na ito sa buhay ko? Pero maging mapagpasalamat ka kay Lord. Pinermit niya yan para makita mo yung perfect will. Nagigets po ninyo, sometimes the permitted will of God will go and will pass in us for us to see the perfect will of God in us. Ano po? Kaya nga sabi ko, bakit may mga maling pangyayari sa buhay natin? Kasi doon natin makikita na may gagawin si Lord. Diba? Naalala ko yung testimony ni Sis Ja. Bago siya ikasal, nawalan siya ng isang trabaho. Isa na lang. Dalawa kasi yung work niya. Dalawang work sa bahay. Ngayon, nawala yung isang trabaho niya. Pero, ang ginawa ng Panginoon, yung pala ay perfect will ni Lord. Ano, pinermit niya na mangyari yon kasi yung perfect will ng Panginoon, ano po, nagulat na lang siya, ito yung pang-singsing, ito yung pang-damit, ito yung pang-ganto, pinadalan siya ng sponsor, ito yung pang-catering, ito yung pang-ganto, pang-ganyan. At sabi niya, Pas, grabe ang Panginoon. Grabe siya mag-provide sa amin, sa pamilya namin. Sabi ko, alam mo, may purpose kasi yan eh. Maging mapagpasalamat ka. Kailangan mong ipagpasalamat yung ginagawa ng Panginoon dahil pinermit niya yan. Si Nanay Ann, siguro, kung hindi nangyari yan sa kanya, kay Nanay Ann, nako, makikilala kaya natin si Nanay Ann? Matitikman kaya natin yung kanyang brownies? Di ba? Parang feeling ko hindi. Baka nandun na yan sa abroad at may English na yan doon. Di ba? Hello everyone, good morning. We are here at fine dining, mga ganyan. Di ba? Oh. Kasi naisip ko rin yun, Lord, kung ito na yung perfect will mo para kay Nanay Ann, siguro, hindi namin siya makikilala. Siguro, nandun na yan sa abroad, nagsasunbathing na yan doon. Di ba? Gumaganyan-ganyan na yan. Di ba? Hallelujah. Pero God is good. Ano po, noong July 25, nakilala ko ang mga kabeshis. Ano po? Ang masasabi ko lang, ang lalaki nila. Yun lang. Tunay na hindi sila ginugutom ng Panginoon. Ang lalaki nila. Walang duda. Hallelujah. Ano po? Tunay na pinagpala sila ng Panginoon. Di ba? Hallelujah, Jesus. Ano po? Kaya ipagpasalamat natin yung lahat ng mga pangyayari na yun. Di ba po? Ipagpasalamat natin yung mga moments na yun na ginawa ng Panginoon. Di ba? Siguro, kung hindi rin nangyari itong mga bagay-bagay na ito na nangyari kay Sis Beb, eh siguro hindi rin kami magkakakilala ni Sis Beb. Di ba? Siguro kung nandun pa sa isang kilala namin na so-called prophet daw siya, prophet daw siya ng Bicol, ganyan, eh, hindi siguro kami magpapangitan nito ni Sis Beb.
hindi kami magkakaroon ng connection nito ni Sis Beb. Ano? Eh sabi ko nga, Lord, isang di pa na lang yung layo namin ni Sis Beb, hindi pa kami nagpangita. Imagine mo, nung malaman lamang ko, kilala pala siya ni Sis Yo, kilala pala siya ni Nanay Grace, kilala pala siya ni Sis Jolly. Sabi ko, ha? Isang di pa na lang yung layo. Hindi ko pa nakilala itong tao na to, pero hindi pa kasi yun yung will ni Lord eh. But today, in this year, doon ko na-realize na, ito yung perfect will ng Panginoon. Ngayong year kami magkakilala. At dito ko rin nakilala si Nanay Selena, nakilala ko si Ate Fab, nakilala ko sila Ate Joy, sila Ate Kelly, na tinatawanan pa nga ni Sis Beb, at paborito ko daw si Ate Kelly. Natutuwa lang kasi ako kay Ate Kelly dahil siya yung woman of kapag may natutunan, kaagad, action kaagad. Yun parang Josh Mojica yun eh. Alam mo yun, pag may natutunan, gagawin niya kaagad. Tapos ite-testify niya na kung ano yung ginawa ng Panginoon. Ganon siya ka-solid naman. Kaya na-amaze din ako talaga. Sabi ko nga ay napakalupit ng team na ibinigay ng Panginoon kay Sis Beb. Kasi nandoon yung kanilang yung kumbaga hindi mo na kailangang tuktukin pa, may kusang palo na. Alam niyo yun? Hallelujah. Hindi na kailangan tuktukin pa. Yung iba kailangan ng pukpok bago baon. Sila hindi na eh. 'Di ba? Kumbaga may kusa na, nandoon na. Ilalatag mo na lang yung plano ng Panginoon. 'Di ba? Although sometimes may mga matitigas ang ulo, merong kailangan din talagang merong kailangan bugbugin, hallelujah, pero normal 'yun. Normal 'yun. Sa isang pamilya, normal na may makukulit. 'Di ba? Sa magkakapatid, normal na may meron diyang emosyonal. 'Di ba? Meron namang isa OA, 'di ba? Alam mo yung mga OA sa magkakapatid, meron ganon. 'Di ba? Oh my God, ganyan yung nangyayari sa atin. 'Di ba? Anong gagawin natin? 'Di ba? Wala, OA ka lang, pero hindi ka nag-isip ng plano. Mag-isip ka kaya ng solusyon, mga ganyan. 'Di ba? Hindi yung yak ka na lang. May mga ganon eh. 'Di ba po? Kaya kailangan natin matutunan. Nasa buhay natin, may mga pinipermit ang Panginoon. 'Di ba? At naniniwala ako na maaring dati magka-friend na kami ni Sis Dana sa Facebook. Nagulat nga ako, sabi nga ni Tatay Bishop, alam mo Pastor Carl, si Dana at saka si Ann, matagal ko ng friend yan sa Facebook. Ha? Matagal na silang mag-friend sa Facebook? Kung hindi pa kami nag-ano ng ordination, hindi namin malalaman na matagal na pala magkakaibigan ng mga yan. 'Di ba? Hallelujah. 'Di ba? At nung nagkukwentuhan kami nila Bishop doon sa hotel, doon ko lang nalaman, pareho lang pala kami ng pinasukan. Pumasok din pala siya sa school ni Pastor Hiram. Sabi ko, so ibig sabihin, pareho pala tayo ng pinasukan. 'Di ba na pumasok siya sa school ni Pastor Hiram, doon din siya naka-receive ng anointing. At ganun din ako, doon ako nag-Bible schooling. Pero yung anointing na ibinigay ng Panginoon sa akin, ang lineage talaga nun ay sa spiritual father ko. Kaya sabi ko, ganun pala yun. Nung nakilala ko si Apostle Catherine Craig, doon ko natutunang gamitin yung authority binigay ni Lord. Yun lang yun. Diba? Hindi porket nagmumove ako in power ay dahil kay Apostle Catherine Craig na. Diba? Naging mentor ko si Apostle Catherine Craig kasi siya ang nagturo sa akin paano ko gagamitin yung aking authority. Kanina nga nag-uusap kami ni Kuya Brian, meron kami na pag-usapan, ganun pala yun pa? May mga ganun pa pala? Sabi ko, yes. Hindi rin basta lehans ng lehans. 'Di ba kasi may mga deposit tayo sa ating mga sarili na tinatawag. 'Di ba kaya nga yung ibang pastor na ba-burn out kasi walang ginawa kung hindi lehans ng lehans pero hindi tumatanggap. Alam niyo 'yun? Kaya na-burn out ang marami sa atin. Give kayo ng give pero hindi kayo tumatanggap. Ano po? Yes, nakalagay doon, blessed is the one who blesses other rather than the one who receive. Pero kapatid, yung principle na 'yun, pagdating po 'yun sa finances, pagdating po 'yun sa ibang bagay. Pero pagdating sa anointing ng Panginoon, hindi mo pwedeng gamitin yung principle na yun. Di ba? Full ang mangyayari sa iyo pag ginamit mo yung principle na yun. Di ba? The more na dapat tayo ay nagbibigay sa Panginoon, dapat mas lalo tayong tumanggap kay Lord. Diba? Kasi doon yun eh. The more you releases the anointing, the more you receive more. Kaya nga yun ang ginagawa ko palagi sa Panginoon eh. Di ba? Nagpapaturo pa ako. Katulad niyan, pagdating sa legalities, nagtanong ako, 'di ba? Kasi ngayong darating na September,
ay may nakaano na kami, may naka-assign na sa akin na child dedication. 'Di ba? Child dedication na ng aking pamangkin. 'Di ba? Ngayon nagtanong ako, "Tatay, paano ba yung pagcha-child dedication?" O tinuruan niya naman ako. Kasi kailangan ko 'yon. Kumbaga kailangan ko ng knowledge, hindi yung magmemema-mema ako dito na ganito. Ito ang sinabi ni Lord, sinabi ni Lord ganyan. Eh iba naman yung legal na legal na works. 'Di ba? Kaya kailangan din natin, no? At doon ko na realize din ng mga nakaraan na importante pala. Alam niyo habang nagbabasa ako ng mga pinasa sa amin na nagawain ni Bishop, sabi ko, Lord, kailangan ko pa pala talaga ito. Kaya pala sinabi mo na kailangan ko ng blessing ng Lord at blessing ng tao. Kasi yung blessing ng tao, yun yung governance na inilagay ng Panginoon eh. 'Di ba? Paano ko matututunan mag-child dedication? 'Di ba? Alam nga naman sabihin ko, hindi, wala na ho yan sa di na invalid yung kasal no. 'Di ba? Nagkasal ka na pero wala kang krasam. 'Di ba? Nag-child dedication ka pero hindi ka naman approved na reverend. Hindi ka naman approved dun sa gawain na yun or you are not titled on that works. Diba? Sabi ko, ang galing ng timing ng Panginoon. Alam niyo, ito na yung perfect will na matutunan ko yun. Kasi another journey na siya. Another journey na siya na pinasok. Diba siguro sabi ng Panginoon, okay, napapagkatiwalaan ko na yung anak ko. Alam niya nang gamitin yung gift niya, alam niya nang gamitin yung authority niya, alam na niyang palaguin kung ano yung in-entrust ko sa kanya. Ngayon naman, pasok naman ako sa legalities naman, sa mga legal na bagay naman. Eh kasi dati, anong dami ko pong trial and error dyan sa sect na yan, hindi ko talaga makuha-kuha. Pero alam niyo yung pagkalooban ng Panginoon, pagka-perfect will na niya, di ba nagulat na lang ako, pumunta ako ng RRB, may bumulong na lang, pastor, kapag hindi pa po okay yung church mo, ganito na lang po ang gawin mo. Sabi ko, ganun pala kako yun. Sige po, kinaskade ko kagad kinabukasan. Diba, hindi na tayo nagpatumpik-tumpik pa. No, hindi ko inisip na, ay baka mamaya, mema-mema lang ito. Nung ginawa natin, na-approve tayo, at naging katulungan pa tayo sa isang kaibigan natin sa pananampalataya. Tama po? Hallelujah, Jesus. At sila din ngayon, nakaregister na sila. Diba? Kaya nakaka-amaze. At doon natin makikita kung paano po kumikilos ang Panginoon sa ating buhay. Na importante pala ito. Eh kasi dati na mindset kasi ako dati na si Pedro naman daw hindi naman daw kumuha ng legalities yung church nila Jesus dati. Pero itinuro sa atin ng Panginoon yung decent and in order. Paano ka magiging decente kung illegal ka? Paano ka magiging in order? Paano mo masasabing you honor authority? 'Di ba? Paano natin masasabing we honor governmental authority? 'Di ba? Oo nga, tax exempted ka. Pero ang tanong, 'di ba? Sumusunod ka ba? 'Di ba? Simpleng command lang 'yon. Nagigets po natin. So, sa pagdating po noon, doon natin nakikita, ito yung kalooban ng Panginoon. This is the will of God. Kaya yun na po yung kalooban ng Panginoon ngayon. Nagaganap ng lahat yung sinabi ni Pastor JR dati. Nasabi niya, itatag mo ang WTJR. Magkaroon ka ng sarili mong flag. Iangat mo ang bandera na yun ng Panginoon. Hallelujah. And you see, people of God, ngayon, sabi ko nga, Pastor JR, ang layo na, pero malayo pa. Malayo na yung natatakbo namin, pero malayo pa. Sabi ko nga sa kanya, minsan, kinakausap mo na lang siya in my mind, sabi ko, Kuya J, alam mo ngayon, diba, pwede na ako mag-child dedication, diba, samantalang dati, inaasam-asam lang natin ito, napapag-usapan lang natin ito dati. Sabi ko, ngayon, meron na kaming pastoral and planters, sabi ko, meron na akong ginagabayan na 6 na mga pastor at mga leader. Sabi ko, Lord, nakakatuwa, diba, Kuya J, alam ko masaya ka dyan sa heaven, na nagagawa ko yung pinapagawa mo, nagawa ko yung kalooban ng Panginoon sa buhay mo, bilang aking spiritual father, at masaya ako. Di ba po? Yun lang naman ang kasiyahan ng magulang natin Yung makita na tayo po ay sumusunod at tayo po ay nakikiisa sa kung ano po yung pinapagawa ng Panginoon. Kaya yung kalooban ng Panginoon, progressive yun mga kapatid. Sabi dito, permissive is permitted, that can be loose afterward. Alam niyo yung mga permissive will, yung mga pinermit lang, nawawala yan. Di ba? Parang like for example, minsan sasabihin natin, sinabi ng Lord sa akin, magtayo ako ng ministry. Pero afterwards nawala. Bakit? Permitted lang. Pero hindi yung perfect will ng Panginoon na magtayo ka na kaagad. Minsan ganun tayo Nadadala lamang tayo ng ating mga sariling
Kasi gustong-gusto natin. Gustong-gusto ko kasi magtayo ng ministry. Gustong-gusto ko kasing makilala agad. Pero alam nyo, dumaan din kasi ako sa bagay na yan eh. Na gustong-gusto ko dati. Ano po, pero the more na mas ginugusto ko na magkaroon, mas lalo ako nawawalan. Kaya sabi ko nun, Lord, hindi ko na lang gugustuhin. Ano po, bahala ka na. At nung nagsimula akong ipagkatiwala sa Panginoon, doon niya dinala lahat. At binigay niya sa akin yung word na yun. The Father will send who is for you. Don't reject them. Ano po? Kaya nga yan yung lagi kong pinapaalala sa mga pastor at mga planter. Diba? Na kung sino man nandalin sa inyo ng Panginoon, huwag mo silang i-reject. Ano po? Mahalin mo, pakainin mo, bisita man yan o hindi. Pakainin mo, mahalin mo, tulungan mo. At naalala ko lamang din yung sinabi ni Bishop. Sabi niya nga sa akin, Pastor Carl, reverend ka na. 'Di ba? May mga pagkakataon na pwede ka nang pwede ka na mag-ordain din ng iba. Ano, pero usually bishop talaga nag-ordain ganyan. Sabi niya ay pagtulungan natin. Ano, pagtulungan natin ang mga yan. Kapag may mga nagtanong sa inyo, kung may mga nais magpa-ordain, tulungan natin sila. Kasi yun yung goal eh. Sabi ko, Lord, nakikita ko talaga kay Bishop yung heart ng tatay ko dati, ng spiritual father ko. Sabi ko, ganun-ganun si Kuya JR dati. Yung wala siyang ibang iniisip kung hindi matulungan yung ibang tao. Kahit na nga minsan hirap na siya eh. Di ba, gaano kahirap na meron kang iniindan sakit, merong stent yung puso mo, kapag sobrang init, minsan naninikip yung dibdib niya. Pero alam niyo po yun, grabe po yung heart niya to help. Grabe yung heart niya para tumulong. Grabe yung heart niya para gumawa para sa Panginoon. At yun yung isa sa bagay na nakita ko sa kanya, yung heart ng pagiging tatay. Alam niyo po, ang mga tatay, wala naman po yung pakialam kung tayo po'y maging successful o hindi. Ang pakialam ng ating mga tatay ay yung mahanap natin, yung tunay na kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. Huwag yung pinarmit lang, mahirap yun. 'Di ba? Kaya nga minsan, pagka tayo po ay nag-aas, Pastor Carl, gusto ko na kasing magmahal eh. Diba? Tapos ang bungat sa'yo ni Pastor Carl, bakit? May isang kabang bigas ka na ba? May grocery ka na? May ganito ka na? Ang panliligaw sa magulang, hindi sa tabing daan. Diba? Hindi ka tambay. Tandaan mo, professional ka. Kaya huwag ka manliligaw sa tabing daan. At kayo mga babae, huwag din kayo magpapaligaw sa tabi-tabing daan lang. Ano po? Kapag may mga nanliligaw sa inyo na online lang, isumbong nyo kay pastor, ako ang tutok-tok. Nai-guess po ninyo? Kapag may mga nanliligaw-ligaw dyan na online, liligawan kayo, diba? Sabihin nyo sa akin, naalala ko nun si Ate Lindsay, Pastor Carl, alam mo, natatakot talaga ako kay Justin. Bakit? Inihahatid niya ako, pero hindi naman siya nalapit sa akin, layo-layo niya. Basta ihahatid niya lang ako. Sabi ko, ayaw mo nun? Meron kang, yung bright and shining, shimmering, splendid armor. Sabi niya sa kakainis ka naman pa. Tapos nung sasagutin niya na yan, nagsabi rin yan sa akin, Pa, ano kaya sasagutin ko na? Sabi ko, may ikaw. Pag ako sumagot dyan, baka kami magkatuluyan. Di ba? Hallelujah. Sabi ko, ay siya. Di ba? Hallelujah, Jesus. Di ba po? Sabi ko, ay siya, dalhin mo. Sabi niya, Pa, maganda naman ang kanyang motives, maganda naman ang intention. Sa tanong niya nga sa akin kung meron daw, kung pwede daw tumugtog sa church. Sabi ko, dalhin mo sa church. Dinala nga niya sa church. Nung una, pa-eme-eme pa, ayaw pang kumanta. Diba? O tingnan nyo, ngayon, ano na siya ngayon? Diba? MD na. Ay, exposed na lahat. Ay, nandyan pala. Naku, sorry guys, na-expose na lahat. Ano po? Diba? Ngayon, MD na natin. Diba? Music director na ng WTJR, si Jimenez. Ano po? Pag Bisaya daw yung basa, Jimenez ba? Ano po? Hallelujah. Oh, 'di ba? At doon natin makikita. Alam nyo, kapag minsan may nagkakasamaan ng looban dalawa, pag may message pa yan, ganito pa, nagtampuhan kami. O ano na naman ang problema ninyo? 'Di ba? Pero doon natin makikita yung respeto nila sa spiritual father. 'Di ba? Yun nga yung sinasabi ni Bishop. 'Di ba? Dalhin sa spiritual father. Hallelujah. Hindi yung po,
Di ba? Malalaman na lang ni pastor kapag break na. Di ba? Ang matindi pa nun, wala pang label. Patay tayo sa'yo. Buti pa ang Mega Sardines. May label. Di ba? Hallelujah. Thank you, Jesus. Di ba? At kami nalulungkot din. Walang yan nagligawan na kayo. Di ba? Meron pa nga akong na-encounter dati. Abay, naglaplapa na. Saka ko lang nalaman, no lobo na ang tiyan. Sabi ko, ano to? Eh, pastor, nagmahalang kami. Patay tayo nito. Ano sabi ng magulang mo? Wala nang nagawa, pastor. Eh, lobo na eh. May magagawa pa gayon. Di ba? Sabi ko, aray ko. Paano ga? Di ba? Sabi ko, kaya nga merong tinatawag na family planning kapag ka nagkakasal. Di ba sa Catholic po, meron pong ganon. Merong seminar. Di ba? Sabi nga nung may seminar para po mayroon kayong idea kung gaano kahirap pag may anak ka na, bago ka pa lamang ikasal, etc. Ganon yun eh. Isi-seminar ka kung paano magiging nanay at tatay. Kailan mo lang malalaman yung obligasyon mo kapag ka dedication na. Di ba kasi sa child dedication sinasabi doon, nangangako ka ba na sa isip, sa gawa at sa salita? Di ba? Opo, pastor, pero pag uwi mo, nagiinom ka na. Anong ituturo mo magandang asal sa anak? Di ba? Hallelujah. Di ba? Attitude ka nga. Di ba? So doon natin makikita yung kalooban ng Panginoon na importante pala ito. Alam nyo ngayon ko lang na-realize na importante pala ang lahat ng iyon. Hindi lang pala siya dahil kailangan natin ng legal na papel, kundi talagang kailangan natin ang lahat ng iyon. Ano po, kailangan natin sila, una, bakit kailangan natin na tayo po ay legal bilang mga pastor? Bakit kailangan may ordination? Kasi po, yung ating po mga dokumento, katulad po ng child dedication, yung baptismal, yung po ay legal, yung po ay public, na dokumento. At kailangan po yun, hindi yung basta i-perform na lamang. Kaya pala dati, sabi ko, bakit kaya wala nagpapa-child dedication? Eh kasi takot din ako eh. Takot ako mag-child dedication kasi hindi ko naman alam. At ayaw kong trumabaho nang wala akong alam. Ngayon, nakita ko na, ganito pala. Hallelujah, Jesus. So sabi po dito, na that is the permissive, and permitted. Permissive is permitted, but can be lost afterwards. Kaya po maging po tayo, kumbaga, sa bawat ginagawa po natin, tingnan natin, permitted ba lang to ng Panginoon o ito po ay perfect will. Lagi kong sinasabi sa inyo, ang perfect will, progressive. Ang permissive will, nalulus afterwards. Ibig sabihin, kung permissive yan ng Panginoon, mawawala din yan mamaya. Parang ganito, kung yung grupo mo ay perfect will ng Panginoon, magpo-progress yan. Pero kung hindi, mawawala yan. Nagigets po natin? Mawawala yan. But if it is permitted, if it is the perfect will of God, yayabong yan, dadami yan. Kahit na minsan may mawawala, pero dadami pa rin yan. Diba, naalala ko na nagsisimula pa lang ako ganun. Simula ako 4, 2, 5, nawala, naubos. Nung si Lindsay na lang ang natira. Diba po? Hallelujah. Sabi ko nga dati, Lindsay, tayo na nga lang mag-usap. Nakaka-irita. Tatawag tayo. Morning prayer. Tayo lang naman dalawa kako nasa Gmail. Eh, mag-usap na lang kako tayong dalawa. Di ba? Mag-usap na lang kako tayo. Hallelujah, Jesus. Kaya kapatid, lagi po ninyo yung tandaan. Okay? Number 2, renew our mind. It is so important mga kapatid. Hindi mo malalaman ang perfect will ng Panginoon hanggat hindi renew ang isipan mo. That is a very important thing na kailangan nating malaman. Hanggat hindi renew ang isip mo, hindi mo malalaman yung perfect na kalooban ng Panginoon. Bakit? Diba yun nga yung sinasabi ko palagi. May mga tao kasi na isinara na ang puso nila sa pagmamahal. Diba? Anong paalala ko sa kanila? Be open. Diba? Open your heart, people of God. Kasi paano mo maibibigay yung pagmamahal ni Kristo kung sinarado mo na yung puso mo? And then, sinara ko na ito, Panginoon. Sinara ko na ito, Pastor Carl, kasi ayaw ko na talaga magmahal. Kasi yung mga lalaki, pare-pareho yan. Diba? Ganon din yung mga babae, pare-pareho yan. Diba? Huwag naman nating i-close yung ating mga puso. Ano po? We are reminded to renew our mind.
baguhin po natin yung ating isipan. Magpabago tayo ng isipan. 'Di ba? Minsan, ayaw natin magtiwala. Kasi bakit? Wala ka kasing tiwala. 'Di ba, naalala ko may mga kausap akong ganyan, sabi ko sa kanila, bakit ayaw mo magtiwala kay pastor? Eh kasi Pastor Carl, dati kasi may ganyan na kaming nangyari eh. 'Di ba kaya wala na akong tiwala sa mga pastor? O eh paano mo malalaman ang perfect will ni Lord? Kung wala ka palang tiwala. 'Di ba? If you don't believe the leader that God placed on you, do you think you will know the perfect will of God? Magagaya ka lang kay Judas. Ano ba? Si Judas, hindi siya naniwala doon sa perfect will ng Panginoon. Ano po? Lahat ng bagay, nire-reject niya. 'Di ba? Noong time na binuhusan ng pabango si Jesus para sa paghahanda sa kanyang kamatayan, anong ginawa ni Judas? Aba, eh kung yung pinagbenta na lang natin, ang dami na sanang napakain. Laging ganyan. Laging may pansariling insight. Laging may pangsarili lamang na kanya lang. Ano po? Let us renew our mind. Yung nga yung sinasabi ko sa mga pastor na mga pastor na kayo. Dapat ang pag-iisip natin ay hindi na makasariling pag-iisip. Dapat ang pag-iisip natin ay makakabuti sa lahat. Dapat ay makakabuti doon sa ating grupo. Ano po? Hindi na yung isip mo ay sarili mo na lang. Laging ikaw na lamang. 'Di ba? Sabi ko nga, hindi lahat ng tao ay kaya mag-adjust. Ano po? Kasi parang like for example, dati halos lahat na lang ng trabaho sa ministry napunta na sa akin. 'Di ba? Tapos bilang mga leader, sasabihin nila, leader kasi ako, ganto, ganyan, ganyan. 'Di ba? Sabi ko pag ako bawal intindihin, pag sila kailangan intindihin ko. 'Di ba? Kaya kailangan i-renew natin yung ating isip. Ano po? Maging sensitibo tayo sa ating paligid. Lagi niyo pong tingnan 360 degree. 'Di ba? Alam niyo yung sinabi nung una sa number 1, 'di ba po maging mapagpasalamat tayo sa lahat ng pagkakataon. Alam niyo po ganito 'yan eh. 'Di ba bakit kaya itanong niyo po sa inyong mga sarili minsan, bakit kaya may mga tao nagagalit sa akin? Anong unang pumapasok sa isipan ninyo? 'Di ba? Kapag may mga tao nagagalit sa inyo dahil sa paggawa ninyo sa Panginoon, anong unang naiisip ninyo? Ang unang naisip ninyo, persecution. Pero ako na po ang magsasabi sa inyo, mali kayo ng interpretation. Kapag may mga tao nagagalit sa paligid ninyo, tingnan mo yung sarili mo. Kagalit-galit ka ba? Totoo yun. Mali ba ako? Tingnan mo rin. Ano ba ang kinakagalit nila? Alamin mo. Nagagalit sila kasi yung tugtog mo umaabot na ng kabilang looban. 'Di ba? Iisipin mo rin. Baka kasi mayroon diyang may sakit. Baka kasi meron dyan na may mga bata pinapatulog, may pagod sa trabaho. Kailangan mo rin isipin yon. Di ba? Hindi yung, ayun din, nagpe-praise and worship ako, Pastor Carl, oh, rabas, oh, yan, dadadaba. Alas 3 sa madaling araw, ang lakas-lakas ng sound mo. Di ba? Isa yan sa bagay na natutunan ko eh. Di ba po? Isa yan sa bagay na natutunan ko. Kailangan mong rumespeto sa iba. Kasi ang sabi po ng Biblia, tinuro po yan ni Pablo, maging desente ka. Tingin mo, desente ka, no? Di ba? Tingin mo, desente ka. Are you decent? Sasabihin mo, professional ka? Professional ka bang lingkod ng Panginoon kung mayroon kang sinasagasaang ibang tao? Tanungin mo. Hallelujah. Tanungin mo. Tingnan mo yung sarili mo. Sa paglilingkod ko kay Lord, meron ba ako nasasagasaang tao? Diba? May nasasagasaan ba akong tao? Hallelujah, Jesus. Na, isagad mo na kaya yan. Doon, para mahaba-haba yung ano. Kuya Marie, adjust mo daw yung labahin natin. Diyan sa iyong area. Para i-adjust natin yung higaan. Para makatulog mo.
Eh, may kumot dun. Diba? Kasi maaga pa kayo mag-ano. Diyan mo muna ipatong. Dito na. Nagigets po natin? Tingnan natin. Di ba kasi yun rin yung sinabi sa akin ng tatay ko dati. Di ba? Yan din yung binabanggit sa akin ng tatay ko, anak, maging ano ka naman. Tingnan mo rin. Kasi ako, ang dami ko na nakasamang mga tao. Minsan tinitingnan ko, bakit kaya nagagalit sa akin yung iba? Di ba? Tingnan natin yung ating mga kapitbahay. Di ba? Bakit kaya nagagalit yung ating mga kapitbahay? Desente pa ba ikaw? Di ba? O nananadya ka na? Hindi, hayaan mo yun sila. Di ba? Malakasan pa natin yung tugtog. Di ba? Ganito, ganyan. Di ba? Maging desente tayo. Nagigets po natin? Ano, tingnan nyo rin po. Bakit kaya sila galit na galit sa akin? Bakit kaya ayaw na ayaw nila sa akin? Oh, naisip ko rin po yan dati. Bakit kaya nila ako chinichismis? Sabi ko, kasi pinapatulan ko dati. Pag chinismis ako dati, naaway ko din, kayo, mga walang hiyak kayo. Ganyan ako dati, tinatapat ko. Tapos sa isip ko, ba't nga pala sila aawayin? Sabi nga pala ng Panginoong mahalin. Mali pala ako. Ako pala ang mali. Di ba yung palang dapat minamahal, inaway ko. Hallelujah. Ay, dito mo na lang ilagay yan, kuya. Ilabas mo na lang dito yan. Hindi, para makaplat doon sa ano. Kasi mali yung tabas niyan eh. Hallelujah. Adjustin. Thank you, Lord. Di ba po? Natuto po kayo mga kapatid? Di ba tingnan din natin? Hallelujah. Ano po? Lagi dapat tayo maging ano? Di ba sabi nga po ng Biblia, ang isang anak ng Diyos ay tagapagdala ng kapayapaan. Tingnan mo kung kapayapaan ang dala mo. Tingnan niyo po ngayon. Kapayapaan ba ang dala o kayabangan? Kapayapaan ba o kahambugan? Dapat kapayapaan ang dala-dala natin. Anak tayo ng Panginoon. Kung may maaari, huwag na natin patulan. Diba? Kung meron man silang maling nasasabi, isipin natin mabuti. Ako ganun ang ginagawa ko eh. Pag may hindi maganda nasasabi sa akin, iniisip ko mabuti. Bakit kaya nila nasabi sa akin yun? Ibig sabihin ba, naging ganun na ba ako kapangit yung ugali ko? Masama na ba talaga yung ugali ko? Ngayon, babaguhin ko yan. Unti-unti. Ganito pala dapat. Kailangan ko palang baguhin. Kailangan ko palang ayusin. May kumot dyan, ma? May dala akong kumot? Yung isa, alin doon yata? Oo. Asa na ba yung bag natin na dinala ko kanina? Kumot yun. Tingin ko yung akin yun eh. Yan yung kumot ko doon. Ano? Over. Hindi. Hindi yan. Hindi. Sana pala. Ngayon natuto po kayo mga kapatid. Natuto po ba tayo? Renew our mind. Kailangan po ma-renew yung ating isipan. Renew natin ang ating isip. Baka mamaya, mali ka na mag-isip. Di ba minsan, alam niyo po kung bakit mali ang tingin natin sa kanila? Kasi mali ang isipan mo. Mali kang mag-isip. Mali yung way mo ng pag-iisip. Kaya alam niyo, ang tinuturo ko sa mga kapastoran, na ang tinuturuan yung mga pastors and planters, no, alam ko, alam nila yan, hinighlight ko yan sa kanila. Di ba? Pakita mo sa akin yung disipulo mo. Di ba? Sasabihin ko sa iyo kung sino ka. Di ba? Show me your disciple and I will show you who you are as a mentor. Kaya tingnan nyo po ang inyong mga mini-mentor. Tingnan nyo sila. Kasi matututo kayo sa kanila. Diba? Bakit kaya hindi sila nag-o-open sa akin? Mas nag-o-open sila sa iba. Baka kasi hindi ka ka-open-open kasi ang sungit mo. Baka kasi hindi ka ka-open-open kasi ang maldita mo. Baka hindi ka ka-open-open kasi mahilig ka mambara. Alam nyo po, hindi naman po sagot yung palagi ka mambabara.
para lamang masabi na ikaw po ay right mentor. Hindi, babarahin ko ito, ganyan. Alam nyo, ako, binabara ko lang naman talaga kung hindi na po karapat-dapat. Ano po? Binabara ko kapag hindi na karapat-dapat. Pero hindi naman kabara-bara, huwag mo naman barahin. Huwag mo naman balangin. Di ba? Sino pa mag-o-open sa'yo kung lahat naman kakausapin mo, binabalang-balang mo makipag-usap or kausap. Di ba? Naiigets po natin. Kailangan i-renew natin yung ating isip. Renew natin. Aba, teka, wala na nag-o-open sa akin. Baka mamaya, ang tingin sa akin ay ganito na. Di ba po? Tingnan mo rin. Bakit kaya parang feeling ko nilalayuan ako ng ibang tao? Tingnan mo rin. Baka kalayo-layo ka na. Di ba? Hallelujah, Jesus. Baka mukha ka ng virus. Di ba? Kailangan magmukha kang alcohol para sila ang lalapit sa iyo. Ano po? Hallelujah, Jesus. Ano po, tingnan natin. Tingnan natin ang ating mga sarili. Tingnan po natin ang ating mga attitude. Tingnan niyo po ang inyong mga karakter. Diba? Baka kasi mamaya mali na yung karakter natin. Kaya hindi na tayo nilalapitan ng ibang tao. Diba? Kasi kahit ako naman ang tatanungin ninyo, no? Kung balahura ka, aba, kanya pa ako. Lumapit sa iyo, oy. Diba? Doon ako mag-i-stay doon sa masaya kasama, magaang kasama, hindi sa mabibigat kasama. Ano po? Nagigets po ninyo? Renew our mind. Hallelujah. At yan po ang kailangan nating matutunan. Baguhin natin yung isipan natin, the way we think. Hindi palaging ibang tao magbabago para sa iyo. Paano sila magbabago? Unbeliever nga sila eh. Di ba? O hindi man unbeliever, bagong Kristiyano. Tapos sila pa ang gusto mo na magbago at sila mag-adjust para sa iyo. Hindi ikaw mag-adjust. Ano po? Ikaw mag-adjust. Hindi sila mag-a-adjust for you. Kasi ano nararasan at natutunan ko eh. Di ba? Kasi dati ang tinuturo sa amin, yung mga magulang, dinidemonyo na. Sabi ko, ay teka, parang mali na to ah. Di ba yung mga magulang ko, daman demonyo yan. Pero bakit parang dinidemonyo na tayo ng mga ito ah? Parang mali yata na. Teka, parang mali na tayong tumingin. Di ba nga yung pinag-aralan ko mabuti, yung pala sinasabi sa akin ni mama, ito pala yung makakabuti sa akin. Di ba? Yung may mga itinuturo pala sa akin na makakabuti pala sa akin, pero hindi ko nakita dati. Kasi nga, blinded ka ng truth. Blinded ka nung kung ano yung alam mo. Ano po? Di ba? Minsan kapag hindi tayo pinapayagan mag-church, dinidemonyo nyo yung mga magulang nyo. Di ba? Eh baka kasi nagpapaalam ka na mag-church pero hindi ka pala sa church napunta. Di ba? Kay Bebe Loves lang. Patay tayo sa'yo. Di ba? Baka naman mamaya ang aga-aga mo sa church kasi ang aga ni Bebe Loves. Di ba? Kaya palang aga-aga mo sa church. Tapos nagtataka na yung pastor, bakit kaya ito mga ito? Tanghali ng dumarating. Di ba? Samantalang sanay na sanay ako dati, nang aga-aga ng mga itong dumarating. Diba? Malalaman na lang sa ibang member, pastor, break na kasi sila. Pastor, wala na kasi sila. Talaga? Lagi sila? Yun ang alam yung pastorena. Hallelujah. Kaya renew natin yung isipan natin. Diba? Even sa church, mga kapatid. Diba? Huwag lagi natin titingnan yung ibang mga tao, yung mga ka-churchmate natin na suplado, maldita, etc. Tingnan din natin ang ating mga sarili. Bakit kaya ganun ako tinatrato ng mga ka-churchmate ko? Baka may mali sa akin. Diba? May mali ba ako? Ano ba yung pagkakamali ko? You know? Minsan kasi mga kapatid, may mga pagkakataon na hindi tayo kinokorek ng iba. Kasi masyado na yung correct mo. Diba? Sobra na yung correct mo. Kaya minsan, hindi na tayo kinokorek ng iba. Hinahayaan na lang tayo. Kasi minsan may mga ganun tayong isipan. Pag kinokorek tayo, offended tayo. Pag kinokorek tayo, babalangin mo ng salita. Kapag offended tayo, ipapakita mong attitude ka, kailangan mag-renew yung isipan natin. Di ba po? Wala naman po masamang mag-adjust. Wala naman po masamang magpakababa. Lagi niyo pong tatandaan, ang nagpapakababa ay itinataas. Ang mga matataas, mas lalong ibinababa. Huwag niyo nang intayin na ibagsak muna kayo bago niyo malamang nagkamali kayo. Kasi kung akong tatanungin, ayoko nang intayin yun.
Naibabagsak ako ng Panginoon bago ko malamang may pagkakamali ako. No? Maganda na yung may nagsasabi. Maganda na yung may nag-aano sa akin. Kaya nga may mga pagkakataon, tinatanong ko yan, Ate Say, tingin mo, okay lang ba itong ganito? Minsan nga sinasabi sa akin, Pa, alam mo, ang bait-bait mo na nga ngayon eh. Ibalik mo kaya yung dating Carl. Yung tipo makabagsak pa lang sila ng microphone, ng ano na yun, nanginginig na yung mga yun sa takot. Sabi ko, gano'n na ba ako kabait ngayon? Ibig sabihin, banal-banalan 2.0 na tayo. Kasi nakikita nila. Diba? Kasi mas marami na akong natututunan ngayon. Diba? Katulad na lamang nun, may istola ka na. Pero nung sabi ni Tatay Bishop, anak, may istola ka na. Ang istolang ito ay hindi para pagyabang. Hindi para sabihin may title ka. Ang istolang ito ay istola ng pagpapakababa at pagpapakumbaba. Ano po? Kaya mas doon ko makikita na, Lord, kaya pala yung pastora namin dati, grabe, hindi makabasag ng pinggan. Pag alam mo yung galit na siya, pero ang hinahunahon, anak, ganito kasi yan. Dapat mo maintindihan. Sabi ko, galit ba talaga to? Di ba? Galit ba talaga to? Ano po? But they have a mature mind. Ano po, number 3? Search for it. Ano po? Ang perfect will, hindi po yan hinihintay, hinahanap yan. The kingdom of God is the perfect will of God. But the Bible says, seek first ye the kingdom. So meaning to say, the perfect will of God is not there. Hinahanap yan. Ang perfect match, hindi po yan kung sino na lang ang dumating. Yan ay hinahanap. Sinisik. So the will of God in us, we need to seek it first. Nagigas po ninyo? Kailangan nating isik. Kailangan nating alamin, hanapin yung kalooban ng ating Panginoon. Search for it. Sabi po dito, God leads me when there is stillness and couldn't lead us when there is chaos. Alam niyo po, ang totoo pong pagleled ng Panginoon ay kapag tayo po ay nandoon sa stillness. Nandun po yung kapayapaan. Nandun po yung still moment. Alam mo yon, yung makakapag-isip ka ng tama. Kaya alam nyo, yun din po yung reason bakit kaya lumipat ng bahay si Pastor Carl. Hallelujah, Jesus. Kasi, stillness. Gusto ko rin po na may kapayapaan. Yung malaya po ako makakapag-desisyon at malaya po ako makakapag-isip. Hindi yung nagtatanong ka pa lang ng desisyon, na-chismis na yung desisyon. Pagtatanong ka pa lamang ng pagdidesisyonan, na-chika na yung desisyon. Aray mo. Di ba? So at least dito, nagkakaroon ako ng moments na, Lord, ano po ba yung dapat kong gawin? Ito po ba yung gagawin ko? Tama po ba ito? Mali po ba ito? Or go ko na po ito? Sabi ng Ephesians chapter 5 verse 17, pakibuksan po ang inyong Biblia sa mga taga-Efeso chapter 5 verse 17. Sabi po dito, huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ang Biblia na po mismo ang nagsabi sa atin na huwag tayong maging hangal. Unawain natin ang kalooban ng Panginoon. Ngayon mga kapatid, hindi lang palaging the Lord says or thou sayest the Lord. Ito kasi ang narinig ko eh. Ito kasi na panaginipan ko eh. Ito kasi yung na-vision ko eh. Unawain ninyo yung vision. Unawain ninyo yung revelation. Unawain ninyo yung word ng Panginoon. Yun yung kailangan. Okay? Every word of God in us, narinig, nakita, napanaginipan, nadama, yan ay dapat unawain. Unawain mabuti. Ano po ba ang nais sabihin ng ating Panginoon sa atin? Okay? Kasi minsan, yung interpretation na meron tayo, hindi po yun yung interpretation na nais ng Panginoon. O hindi yun yung interpretation na nakikita natin. Hallelujah. Minsan nakikita natin na ang interpretation nito ay para sa iba. Pero hindi mo nakikita yung revelation pala para sa iyo. Kailangan mo pala may baguhin. Kailangan mo pala may ayusin. Kaya ako, inuunawa ko mabuti. Para sa akin ba ito o hindi? Para ba ito sa ganito o hindi? Para ba ito kay ganito o hindi? Para ba ito sa buong congregation o hindi? Hindi lahat ng revelation personal ay isinishare.
Many of you, many personal revelation of the Lord in you, sinishare ninyo. Hindi lahat. Kasi hindi lahat may kailangan niya. Di ba? Bakit may mga pagkakataon na na-share ko sa inyo yung mga visions na ibinibigay ng Panginoon? Ang dami-daming visions na ibinigay sa akin ng Panginoon pero hindi ko naman lahat shinare. Bakit? Because it is personal. Ngayon kapatid, i-share ko sa inyo. I have this one dream last time. Meron akong panaginip last time na nandito ako sa bahay namin. Nakahiga ako. Ang alam ko nandito ng si Kuya Joe Marie. Tapos may hinahanap daw ako na cellphone. And I was looking at that phone. At dalawang cellphone yun. Basag-basag yung screen. And then, last time, when I was in bathroom, naliligo ako, biglang sumagi siya sa isipan ko. At sabi niya, anak, di ba, imagine nyo ha, 3 araw po yun after ko siya mapanaginipan. Sabi ko, Lord, anong ibig sabihin nun? And simple lang. Ang sabi ng Panginoon sa akin, that is a broken communication. Many of you, people of God, at Walking the Jesus Road Ministry, many of you, you are like a broken communication. Diba? Andyan kayo, nag-i-exist, pero wala kayong komunikasyon sa iba. Nandyan kayo, connected kayo sa body, pero you are not connected. You are not communicated. Maybe some of you, you are connected, but you are not communicated. Yes, connected ka sa body, but you are not communicated in the body. You are here in this ministry, but you are not connected. You are uncommunicated. Yun yun. Kasi ang cellphone, ginagamit yun for connection of 2 people. At yun yung sinabi ng Panginoon. Many in this ministry, you are uncommunicated. That's the reason why. Tapos yung ating isipan, nag-iisip tayo ng mga hindi magaganda. Pero hindi natin nakikita that we are uncommunicated to other. Nagigets po ninyo? Hallelujah, Jesus. Many of you, you will say to me, na hindi ganun yun, Pastor Carl. But that is the reality. That is the visions. That is the word of the Lord to me. That is explained by the Lord. Many of us, nandyan kayo, but you are not communicated. Maring leader ka, maring member ka, but you are not communicated. Baka nga mas communicated pa yung mga OFW eh. Baka mas communicated pa sila kahit mas busy sila kumpara sa ating lahat. Many of you, busy-busy kayo sa ministeryo na pinapagawa ng Panginoon. But the question is, are you communicated? Is that the perfect will of God for you to be uncommunicated? Ngayon kapatid, tingnan niyo po ang inyong mga sarili. Tingnan po natin ang ating mga sarili. Are we communicated? Or we are like these broken phones. Andiyan dyan naman, nag-i-exist, but we are broken. No signal, no connection, no use. Now search for it, people of God. Kaya dapat inuunawa natin kung ano yung mga binibigay ng Panginoon. Diba? Inuunawa natin. Lahat ng pinagdadaanan nating season, kailangan nating unawain. May mga season na dapat maunawaan mo na kailangan mo ng tulong ng iba at hindi mo kailangan ng tulong ng iba. May mga season na kailangan mo maunawaan na hindi mo kaya mag-isa, pero hindi rin po pwede na lahat sila'y kasama. Now learn it, people of God. Ano po? Yung 3 bagay na yun. Na nais ko maituro sa inyo ngayon. Ano po? About permissive will and perfect will. Alam ko na naituro ko na ito. But today, I believe it is another revelation of the Lord na ibinigay sa atin. Parehong teaching. And that is the importance kung bakit ako nagsusulat. Kasi may mga pagkakataon na iniiba ng Panginoon yung revelasyon. Anak, punta mo ulit yung dati mong copy. Ito yung revelation na ibibigay ko sa iyo ngayon. Okay? Learn to it. Hallelujah. Sabi dito, marami pa kaming sabi po dito, Hebrews chapter 5 verse 12 to 14.
Sabi po dito, verse 12, dapat sana'y mga tagapagturo na kayo. Subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa mga salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain. Ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang iyong kaya. Hallelujah. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at kulang pa ang kaalaman sa salita ng katwiran. Ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at marunong ng kumilala ng mabutit masama. Kaya ngayon yung sinasabi ko palagi, bakit kailangan natin ng pastoral training? Bakit sila ay pinagtitraining ko sa pagiging pastor? Kaya nga sabi ko sa kanila, yung mga planters at mga pastor, pasensyahan tayo kasi iba ang turo ko sa inyo. Ang pagtuturo ko po sa kanila ay may laman. Ang pagtuturo ko po sa kanila ay merong bigat na hindi katulad ng discipleship. Dito may grace pa. Doon wala. Walang grace. Lagas kung lagas. Wasak kung wasak. Kasi bakit? Hindi na kayo dapat panggatas lang. Yung mga nasa discipleship na ganito, kailangan nila ng gatas. Pero yung mga pastor at mga leader, hindi nyo na kailangan ng gatas, kailangan nyo na ng pokpok. Kailangan nyo na ng tuktok minsan. Yan na po. Dapat sana yung tagapagturo na kayo. Pero parang kayo pa rin ang kailangan turuan. Diba, minsan tayo pa mga tagapanguna, tayo pa yung hindi nakikitaan ng magandang attitude. Tayo yung tagapanguna pero hindi tayo nakikitaan ng magandang halimbawa sa iba. Diba? Meeting na meeting, tulog. Diba po, nasa mission, anong ginagawa natin? Tayo pa yung unang nagse-cellphone, tayo pa yung unang hindi nakikinig. Diba, dapat mas ipinapakita natin na kung tayo nasa mission, dapat mas ipakita natin yung pagiging professional natin at ipakita natin kung sino yung anak ng Panginoon. Naalala ko nung one time na pumunta kami ng house blessing, 'di ba? May mga nag-uukitan, 'di ba? Hallelujah. Thank you Lord. Kasi nung time na yun, naging sensitive si Ate Lindsay. Nasabi niya, guys, wala tayo sa sarili natin church or wala tayo sa bahay natin. Baguhin natin yung ganyang ugali. Kasi totoo yun. Di ba po, alam mo, nasa ibang bahay ka, nandun tayo for house blessing, hindi naman playground yun, hindi naman landian yun, hindi naman kung ano pa man yun. Di ba? Kaya kailangan matuto na tayo ngayon pa lamang. Di ba po? Kung ang goal mo lang naman ay matulog, huwag ka na lang sumama sa misyon. Kung ang goal mo lang naman ay maging pabigat ka lamang doon sa ginagawa ng Panginoon, huwag ka na lang sumama. Di ba po? Mas mabuti na yung mag-say no ka kaysa naman sumama ka nga pero naging pabigat ka naman. Ano po, hindi rin yung magiging kagaanan sa paggawa ng Panginoon. Kaya nga minsan tayo ay nagsasama pagdating sa mga mission-mission kasi parang gumaan yung trabaho pinapagawa sa atin ng Panginoon. Ngayon tanungin natin ang ating mga sarili, ano ba yung dapat kong ginagampanan? Diba? Kaya pansinin nyo, may mga pagkakataon na kapag may event tayo, ayaw ko ng marami talagang kasama pagdating sa paggawa. Kaya nga sabi ko nung event, okay, 8:00, nagbubukas na yung hall para sa mga gagawa. Pero hindi lahat isasama. Kasi maraming kasama, sa halip na trumabaho, maglalaro pa, ano po, maglalaro pa doon, lalandiin pa yung mga hindi, alam mo yun, dapat sana'y seryoso na eh. Dapat sana'y tagapagturo na doon eh. Diba, dapat sana'y pagdating mo doon, alam mo na yung gagawin mo. Pero parang ikaw pa yung parang ikaw pa yung i-correct, parang ikaw pa yung kailangan tuktukan. Diba? Nagigas po natin. Pag trabaho. Diba? Pagdating sa Panginoon, saka na muna yung personal na mga landian na yan. Pagkatapos na muna ng service, pagkatapos na muna ng paggawa kay Lord, pagkatapos na muna ng lahat ng pinapagawa ng Panginoon. Diba? Kaya nga may personal life tayo eh. Doon natin yung dapat gamitin or dapat natin gawin. Okay? People of God. So I just want to remind you, people of God, kapag tinawag ka ng Panginoon para sa misyon, alamin natin kung ano ang ating kinalalagyan. Alamin natin kung anong ating tayo, alam natin kung anong pinapagawa sa atin ng Panginoon. No? Minsan nasa mission nga tayo, pero mas guest pa tayo sa guest. No po? Di ba yung tinawag tayo, sinama tayo para sana mag-serve, pero minsan tayo pa ang isi-serve, o tayo pa ang pagsisilbihan. Dapat tayo nga nagsisilbi sa kanila eh. Baliktad. Kaya nga kapag nagmi-mission, ayoko minsan na pinagsisilbihan. Pero may mga pagkakataon na sinasabi nila, Pastor, part kasi ito ng aming pag-honor. Sige, part ng pag-honor. Okay, no worries.
Diba? Tingnan natin ang ating mga sarili. I-search natin kung ito by perfect will pa ng Panginoon. Kung minsan tayo ay tumitingin na sa ibang tao, hindi na natin nakikita yung gawain natin. Diba? Alam nyo, may mga pagkakataon na nasasaktan din po ako kapag may mga tao na tinitingnan nila kung ano lang yung presenting, pero hindi nila nakikita ano ba yung pagod. Di ba minsan, ang tinitingnan nila, ito yung pagkakamali ni pastor, yan ba yung tamang leader, tamang ganito. Pero tingnan nyo, ano ba yung sakripisyo namin? Ano ba yung pagod namin? Di ba? Kaya ba yung tapatan ng ginagawa mo? Kaya ba yung tapatan ng ginawa mo? Nagigets po natin? So let us renew our mind and let us know the perfect will of God. Di ba? Stuff that kind of things in our mind. Di ba? I-renew na natin yung ating mga isipan. Di ba? I-search natin yung kung tama pa ba itong kalooban na ating nilalakaran. Di ba? Tama pa ba na mali na ang tinitingnan natin sa iba? Di ba? Tama pa ba? Di ba? Naalala ko yung teaching ni Ninang Dana last time. Grumbling. Tama pa ba na masyado na ako reklamador? Di ba? Na parang nakikita ko, yung ibang namin mga kasama, ang dami-dami ng ginagawa. Tama pa ba na nagre-reklamo ako dahil lamang sa simpleng gawain ito? Or sa simpleng ito lang yung ginagawa ko? Di ba? Alam niyo po, maraming ganyang Kristiyano. Linggo-linggo yun na nga lang ang gagawin, nagre-reklamo pa. Di ba po? Nagigets po natin? But let us learn the perfect will ng Panginoon sa ating mga buhay. Ano po? Hallelujah, Jesus. Kailangan natin turuan ang ating mga sarili. Diba? Kaya minsan, magugulat na lang tayo, bakit kaya ako nilalayuan ng mga tao? Bakit kaya ako nilalayuan ng mga tao sa ministry? Baka kalayo-layo ka na. Ano po? Hallelujah, Jesus. Diba? Sana makita natin po ang ating mga sarili. Ano po? Tingnan natin mabuti ang ating mga sarili. Okay? Nagigas po ba natin, mga kapatid? Diba? Bago mo tingnan ang sakripisyo mo, tingnan mo muna ang sacrifice ng iba. Bago mo tingnan ang ginagawa mo, o ginagawa ng iba, tingnan mo muna anong nagawa mo. And that's the reality. Di ba minsan, kinukumpara natin yung ginawa natin sa ginawa ni pastor, sa ginawa ni other member, sa ginawa ni leader. Pero, kaya ba kumpara niya sa sakripisyo? Di ba? Minsan ganun tayo eh. Parang ganun din minsan tayo sa mga magulang natin. Di ba? Kumikita ka lang ng sarili mong pera, parang ang yabang-yabang mo na, hindi mo na nakita yung sakripisyo na magulang mo. Nasimula pagkabata mo, di ba? Sino nagugas ng puwet mo? Sino naglinis ng diaper mo? Ba sino nagpaligo sa'yo? Sino nagturo sa'yo maglakad? Di ba lahat yan ang sakripisyo ng mga magulang ninyo? Tapos kung masagot-sagot ninyo, pabalang. Di ba? Paano naman nila ang paniniwalaan ng Diyos na pinaglilingkuran mo kung ang bunganga mo naman hindi ayos? Kung ang action mo naman hindi ayos? Matutunan nawa natin yun. Ano po, dahil yun ang kalooban ng Panginoon. Kaya po, you have teachers to make you grown and exercise you spiritually. Kaya po, andyan yung mga pastor natin para tayo po ay maturuan or para tayo po ay turuan. Minsan, hinahayaan ni pastor na hindi tayo tinutulungan kasi para makita namin kung sino yung mga kahit walang command, walang nagko-command, gumagawa. Nalala ko yung sinabi ni Nanay Ann, ang sarap namang makita na ganito ang church. 'Di ba kasi nung pumunta sila sa church namin, sa mother church namin sa JAL, wala po silang pastor doon dahil may trabaho yung pastor nila o yung kanilang pastora. Pero nakita ni Nanay kung paano magtulungan. May naglilinis ng CR, may nagluluto ng pagkain ng mga manggagawa. Ano po, may naglalagay ng ceiling, yung mga tamborin, gumagawa sila ng kanilang mga uniform, gumagawa sila ng kanilang mga tamborin, etc. Di ba po, yung mga kananayan, meron silang ibang ginagawa. O pagkatapos, o saka sila nagchichismisan, pagtapos na yung gawain, di ba, kanya-kanya. Di ba, pagpauwi na, masaya sila. Kasi bakit? Alam nila yung kanilang trabaho, alam nila yung perfect will ng Panginoon sa kanila, na ito ang will ni Lord sa atin bilang magkakapatid, tulungan. Ano po? Hindi bilangan. Diba? Yung iba sa halip na tulungan, ang ginagawa, bilangan. Bilangan ang kanilang ginagawa. Ako na nga naglinis dito eh.
Di ba dapat ikaw naman? O ako na nga lagi, linggo-linggo na lang ako nagluluto. Eh buti nga hindi sinabi ni Pastor, alam nyo, linggo-linggo na lang ako stress sa inyo. Palitan ko na kayo kaya lahat. No? Minsan hindi na natin nakikita. Ano po? Eh palitan ko kaya bunganga mo, no? Di ba? Palitan ko kaya minsan. Di ba? Palitan na lang kaya kita. Minsan. Di ba? Para wala nang reklamador. Wala nang more. Wala nang grumble. Diba? Minsan dahil sa mga bunganga rin natin, nagkukos din ng division. Yan po. Eh kesyo si ganito, si ganyan. Come on. Bago nyo tingnan yung sakripisyo ng iba, tingnan mo muna, ano ba ang sinacrifice mo na? God never always allow every answer to be easy. Sometimes our decision never always depend on prophetic and dreams. Lagi niyo yung tandaan. Ang decision, hindi nakadepende sa prophetic dreams at vision. Pinaintindi ko na yan sa inyo noon pa man. Ang pagdedesisyon, lalo na sa ministry, hindi kailangan ng prophetic visions and dreams. Decision making is different. So ibig sabihin ba yung mga king dati, nakadepende yung kanilang mga law, ang mga batas nila, pag sila yung nagdesisyon? Nakadepende ba yan sa prophetic word? Hindi. Diba? May mga desisyon na nakadepende dyan. Pero may mga desisyon na hindi kailangan. Lalo na pagdating sa ministry. Schedule nyo, kailangan prophetic pa. Wow. Ito kasi ang sinabi ng Panginoon na every Tuesday kami. Sabi kasi ng Panginoon, every Monday kami. Sabi kasi ng Panginoon, every this, every that. Decision making ang kailangan dyan. Sabi ko nga, sa pagbibigay, ganun din. May mga time na magbibigay tayo with a conviction at may mga time na magbibigay tayo out of conviction. Kasi kailangan na nun decision. Decisionan mo na. Ano po? Ganun yun. Hallelujah, Jesus. Nawa po ay natuto po kayo mga kapatid. Pagpasensyahan nyo na po kung medyo matalak ako ngayong araw na ito. Medyo matalas ang aking mga bunganga. Ang dami. No? Or medyo matalas ang aking bunganga for today's video. Ano po, but God is very good in each and every one of us. Nawa po kayo natuto. So tayo po'y manalangin muli. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Sa ngalan, Panginoon, ng aming Diyos Amang tagapagligtas, lumikha ng lahat ng bagay, sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, dalangin ko po na selyuhan niyo po ano man ang aming napag-aralan, ano man ang aming natutunan sa mga oras pong ito, God. Dalangin ko po na samahan niyo po kami sa aming journey, samahan niyo po kami, Panginoon, sa aming paglago, samahan niyo po kami, Panginoon, sa pag-i-equip, samahan niyo po kami, Panginoon, na kami po ay magpabago at patuloy, Panginoon, na mabago, God. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy mo kaming i-strengthen bilang isang katawan, isang isip, at isang goal, Panginoon. Dalangin ko po ano man, Panginoon, cause ng division, ano man mga division, at kung sino man, Panginoon, ang nagiging cause ng mga division sa aming ministeryo, Panginoon. Lord, kausapin mo sila, Panginoon, at paluin mo sila kung kinakailangan, Panginoon. Sapagkat, Lord, hindi nararapat, Panginoon, sa iyong kaharian ang mga katulad ng kanilang mga bibig, Panginoon. Diba sabi mo nga, Panginoon, ang kanilang mga dila ay katulad ng ahas, Panginoon, na may mga kamandag, Panginoon. Kaya Lord, wasakin mo po anumang gawa ng kaaway. Kung ginagamit mo ng kaaway, Panginoon, ang kanilang posisyon, tanggalin mo sila sa posisyon. Kung ginagamit, Panginoon, ng kaaway ang kanilang anointing, tanggalin mo muna, Panginoon, kung ano man ang kanilang pinagmamalaki, ang kanilang ipinagyayabang, Panginoon. Nadalangin ko po sa bawat isa sa amin na patuloy kami nagpapakababa at binababa ang aming mga sarili, Panginoon. Lord, patuloy mo kaming itaas, Panginoon. Katulad ng pagtataas mo kay Pedro at kay Pablo, Panginoon. Lord, dalangin ko po na selyuhan niyo po ang aming natutunan ngayong gabing ito. Naway naintindihan namin yung permitted will at permissive will ng buhay namin. Naway malaman namin na may mga pagkakataong pinermiso mo kami, Panginoon, upang gumawa at hindi, Panginoon. Pinermit mo, Panginoon, ang maraming pangyayari sa buhay namin, maganda man o mabuti, masama man o hindi, Panginoon. Lord, alam po namin, this is a permitted will of you for us to see the perfect will of you sa aming mga buhay. Kaya salamat, Ama, tunay kang dakila sa pangalan ni Jesus.
Amen and amen. Ngayon, thank you, Jesus, and thank you, precious Holy Spirit.